Nananawagan ang isang environmental group na magdeklara na ng National Climate Emergency dahil sa tumitinding init na epekto ng El Nino. Nitong ang weekend na itala sa Metro Manila ang pinakamataas na temperatura sa loob ng mahigit 100 taon. Sa kabila nito, hindi nirerekomenda ng DOH ang mas madalas na pagligo ngayong tag-init. Ang dahilan, alamin sa aking report. This 2023-2024 El Nino could be one of the worst. Yan ay kung hindi tayo nakapaghanda, sabi ng Pag-asa. Ngayong buwan pa lang, nalampasan na ang mga maximum daytime temperature ng mga nagdaang strong El Nino events. Nahigitan na rin ang pinakamainit na naitalang temperatura sa Metro Manila. Nitong Sabado, 38.8 degrees Celsius ang naitala sa Naiya, Pasay. Mas mataas sa 38.6 degrees Celsius na naitala noong May 17, 1915 sa port area. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo dahil inaasahang mas iinit pa sa Mayo. Pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So, ito na rin yung contribution dun sa global warming. Ayon sa isang environmental group, indikasyon ito na bumibilis ang pag-init ng mundo. Global boiling na nga kung tawagin ito ng United Nations. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sa ngayon, 7 probinsya at higit 100 munisipyo at lungsod nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. So, May, June, July, hindi pa po sapat yung pagulan. That is why our drought condition is extended. Para naman maiwasan ang water service interruption, isinusulong ng DENR ang matalinong paggamit ng tubig, gaya ng paggamit ng timba at tabo imbes na hose sa pagdidilig at paglilinis ng kotse. Ang Department of Health hindi inirekomenda ang mas madalas na pagligo sa isang araw kahit matindi ang init. Mag-shower ka 3 times a day during the heat. Maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawala tayong pagkain. Samantala, nakatakdang magdasal ng Orasio Imperata ang ilang simbahan sa Cebu City para maibsan ang epekto ng El Nino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.